Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat at happy Sabbath po sa ating pong mga taga-subaybay dito po sa Zoom at gayon din naman po sa Facebook Live. Purihin po ang Panginoon sa panibagong araw ng Sabat kung saan tayo po ay magkakatipon-tipon upang sama-samang sumamba at makapag-aral po ng kanyang mga salita. At nawa po ang bawat isa sa atin ay nasa mabuting kalagayan po. At sa gabi pong ito, ang ating pong pag-aaralan ay nasa chapter 23 na po tayo ng Mind, Character, and Personality at ang title po ay Love, a Divine Eternal Principle. At sa gabi pong ito, tayo po ay pangungunahan ni Sister Angela Buko. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay umawit ng ating opening song at susundan naman po ito ng opening prayer ni Sister Tricia de Jesus. Sa punto pong ito, tayo na po ay umawit ng may kagalakan para po sa ating Panginoon.
Tayo po ay manalangin. Ama naming Ama naming banal na tahanan niyo po ay nasa kitasan ng langit. Maraming salamat po, Ama, sa inyo pong pagpapala sa amin sa buong isang linggo at sa pagkatipon-tipon ngayon sa araw po ng Sabat. Nawa po, Ama, pangunahan kami sa aming pagsamba. Pagpalain po nawa na ang mga participants at mga kikinig ay pag-bless po ng inyong salita. At tulong kami na ang inyong pong salita ay maitulong sa aming mga puso't isipan ng malinaw at nung kami na ito po ay ma-apply namin sa sarili namin upang kami po ay maging liwanag sa mga taong sa paligid namin. Humingi rin po kami, Ama, ng inyong pagpapala, lalo na po sa mga may karamdaman, pagaling niyo po nawa sila at ganun din po, humingi rin po kami, Ama, na kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Thank you so much, Father, sa inyo pong pakikinig sa aming dalangin, sa banal na pangalan po ng our Lord Jesus. Amen. At ngayon naman po, bago po natin ibigay ang pagkakataon kay Sister Angela, ay makakarinig po muna tayo ng isang special na awitin na inihanda po para sa atin nila Brother Jefferson at Brother Japheth Buko. The chime of time rings the news, another day is through. Someone's asleep in bed. Who was that someone new? You may have longed for all its strength, your courage to renew. Do not be disheartened, for I bring hope to you. It is no secret what God can do. What is true for others, He will do for you. With arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. There is no night, for in His light you'll never walk alone. Always feel at home, wherever you may roam. No evil power can conquer you, but God is on your side. Just take Him at His promise, don't run away and hide. It is no secret what God can do. What He's done for others, He will do for you. With arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. It is no secret what God can do. What is done for others, He will do for you.
Maraming pong salamat sa isang awitin na para po sa ating Panginoon. At ngayon naman po atin na pong ibigay ang pagkakataon kay Sister Angela Bu. Ayan po. So, nababasa po. Nakikita po yung screen. Kita din namin yung another screen mo. Ay, Yan, okay na. okay po. Wait lang po. Wait lang po. Sister Angela, you can also send your presentation to someone else and you can share it to Maine or to me. Tapos kami ang mag-share screen. Sige po. So Thank you have you are free with your laptop. Yan po. Sending na po. So, habang inaantay po natin ang presentation ni Sister Angela, muli ko po kayong binabati ng isang happy Sabbath po sa ating lahat. At marami po tayong kasama dito sa Zoom. Dito po si Brother Harry Gabo, si Brother Melson, Sister Pearl, Sister Mile Flores, Sister Tricia, si Brother Ezekiel, Sister Daniela, at ang Raimundo family at ating pong mga kapatid sa Tumpa Church. And welcome po sa inyong lahat at ganyan din po sa mga nanonood sa ating pong Facebook Live. Okay na po. Nasend ko na po yung Okay na. I will share it.
Ayan po. So, magandang gabi po sa ating lahat. And ang topic ko po para sa gabing ito, yan po. So, ang topic ko po para sa gabing ito ay may pamagat na Love, a Divine Eternal Principle. Yan. So, madalas po na yung love po ay madalas na pag-usapan ng mga tao at kadalasan yung iniisip natin ay yung love ay isang feeling lang or emotion. So, pero po sa chapter na ito ay makita natin na mas malalim yung kahulugan ng tunay na love. So, ito po ay isang divine and eternal principle na nagmumula sa Diyos. At ito po ang foundation ng ating karakter at paraan ng pamumuhay bilang mga Kristiyano. So, next slide po. So, the nature of true love. So, bago po natin pag-usapan kung ano kung paano ba nag-grow yung love o ano ba yung magiging bunga nito, ay kailangan muna natin na malaman kung ano ba talaga ang love. So, ayon po sa chapter na ito, ang love ay higit pa sa isang emosyon o feeling. So, yung feelings po ay pwedeng magbago, pero ang tunay na love ay nananatili ito dahil ito ay isang prinsipyo na nagmumula sa Diyos. So, ito po yung nagiging guide po natin sa ating mga iniisip o yung motive natin at sa ginagawa natin. At yan, ito din po yung nagiging gabay din sa ating mga character or nagiging kung paano natin tratuhin ang ibang tao. So, next slide po. Sabi po dito, so what is love? Love is not merely a feeling, it is a divine principle that governs the heart, mind, and action. So divine, not merely emotional, principle of action, spiritual in nature, distinct from selfish motives, guides us to do what is right. So, ayun po na isa po sa illustration, kapag kunwari po may mga sa isang relationship, na parang sa umpisa, parang exciting lang lahat na palagi kayong nag-uusap, nagte-text, or yung sinasabi nga po nila na nakakaramdam ka ng butterflies sa tiyan sa tuwing magkikita. So, pero habang tumatagal sa isang relationship ay hindi po dadating na doon yung mga misunderstandings, yung mga di pagkakaunawaan, mga disagreements. So may mga araw na may inis ka or madi-disappoint na parang hindi na ganun ka-strong yung feelings mo sa isang tao gaya nga nung umpisa ng relasyon nyo. So masasabi daw po natin na ang feelings lang ang basehan ng relationship kapag sinasabi natin na parang hindi na ganito yung nafe-feel ko, hindi na ganun ka-strong yung nafe-feel ko katulad dati. So baka hindi na kita love. So nagbabago siya, depende dun sa kung ano yung naramdaman mo, kung ano yung feelings mo. Pero ang sabi po nila, kung ang love ay based dun sa principle, ay pinipili pa rin natin na maging patient, maging honest, respectful, and faithful kahit na may mga pagsubok. So, imbes na sumuko agad, ay ginagawan nila ng paraan para maayos yung problema. So, hindi lang pala kasi minsan parang, ay, hindi na ako kinikilig, parang hindi naman na ako ganyan. So, parang, yun, yun yung nung love. Pero hindi
hindi pala ganun yun, no? Na kasi sabi nga maaring mawala yun or yung kilig na nararamdaman. Pero nananatili yung dapat yung commitment sa isa't isa. So makikita natin dito na yung tunay na love ay hindi lang pala ito tungkol dun sa feelings, yung emotion natin. Kung hindi ito yung ah, commitment or yung prinsipyo na pinipili araw-araw. So katulad din po ng isang nanay na nag-aalaga ng kanyang may sakit na anak, 'di ba po? Pag may sakit yung bata, kaya mataas yung lagnat, tapos parang umiiyak yung bata, yung nanay halos wala na ding tulog kasi syempre nag-aalaga sa kanya, ganon. At pagod na tapos puyat. Pero kahit ganun pa man po ay yung mga nanay natin ay patuloy pa rin na nagbabantay sa atin. Ah Chine-check tayo, pinapainom tayo ng gamot, patuloy na inaalagaan tayo. So bakit po, no? Dahil yung tunay na love ay hindi lang po siya basta feeling. So ito po ay isang prinsipyo. So ganun din po ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. So hindi po ito nakadepende dun sa feelings natin or yung pabago-bago yung emotion natin. At bilang mga Kristiyano, ay tinatawag din po tayo na magmahal ng sa ating kapwa na hindi lang kapag gusto natin or dahil madali lang, ganyan, kundi yung love po ang nagiging gabay natin sa ating sa ating isip, sa ating motive, and sa ating mga kinikilos. So, yun po na ang tunay na love ay naghahangad po ito ng ikabubuti ng iba at hindi po ng ating sariling pakinabang lamang. So, ipinapakita po yung character ni Christ. No? Nung nandito siya sa lupa, siya po ay naglilingkod, nagsakripisyo para sa atin, para sa ibang tao na walang hinihintay na kapalit po. At tandaan po natin na ang gantong uri ng love ay hindi po kahinaan. Dahil, di ba nga po mahirap na magpatawad kapag nagawan tayo ng mali. So, it takes courage or strength na para maging mabuti, magpakita pa rin tayo ng kabutihan kahit ginawan na tayo ng mali or sinaktan na tayo. So ito po yung klase ng pag-ibig na ipinapakita ni Jesus sa atin at yun din po yung nais niya na makita rin sa atin. Yan po. So, next po. Yan. So, after po natin malaman o maunawaan kung ano po yung tunay na pag-ibig, dito naman po papasok ang the cultivation of love. So, how does this love develop in our lives? So, kung ang true love ay isang divine principle, so paano naman po natin ito ma-develop sa ating buhay? So, next slide po. And how does love grow? Love grows when self is surrendered to Christ and selfishness is replaced by God's love. So, dito po, ikinumpara ang love sa isang halaman. So, hindi po ito basta lalaki na lamang o lalago ang halaman dahil itinanim lang natin ito. So, kailangan din po nito ng pag-aalaga natin, ng bibigyan natin siya ng sapat na nutrisyon para lumago. So, ganun din daw po ang love na kailangan natin itong palaguin at so ito po sinasabi po dito kung bakit kailangan yung cultivation. Kasi po di ba po nung pumasok yung kasalanan sa mundo, naging
natural na sa mga tao na maging selfish or unahin yung sarili nila kaysa sa Diyos at sa ibang tao. So, imbes na maipakita po natin yung unselfish love ay nagiging makasarili po yung puso natin. Yan po. So sabi nga po dito, love must be cultivated, cherished. Selfishness hinders the growth of love. Surrender to Christ allows love to flourish. So kapag yung sabi nga po na kung pipilitin naman natin na parang pipilitin natin maging mabuti o pipilitin natin maging isang loving person pero hindi man natin yun magagawa na sa sarili lang nating kakayahan. At dahil po ang tunay na love ay nagmumula po ito kapag isinuko na natin ang ating sarili sa ating Panginoon at hayaan po natin siya ang nabaguhin ang ating puso. So habang nababago po ang ating puso ay unti-unti ding lumalago sa atin ang tunay na pag-ibig. Yan. So sabi nga po dito, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Galatians 2 verse 20. So ang tunay na yung transformation ay nangyayari lamang kapag isinuko natin ang ating mga sarili. At habang ang Panginoong Hesukristo ang namumuhay sa atin, ay doon na po magsisimulang lumago yung love, yung true love sa ating mga puso. So next po. So, dito naman po, the transforming power of love. Next slide po. So ito, what love does in us. So kapag po yung puso natin ay puno ng pag-ibig ng Diyos, ay natatransform din po ang ating character. So nagiging mas patient na tayo, mas nagiging mabait, forgiving, and mas nagiging caring na tayo. At yung result po nun ay nabibless din po yung mga taong nasa paligid natin sa pamamaraan ng ating pamumuhay. Next slide po. Ayun po. So love transforms the heart, governs the life, and influences those around us. Next po. Ayan po. So, dito po sabi, love uproots selfishness and strife. So, love removes selfishness and pride and conflict from the heart. So, dito po yan. Next po ay yung love governs our motives and actions. So, it guides how we think, speak, and act toward others. So, dito po ay yung love ay nababago po yung ating mga motives. So, hindi tayo gumagawa ng mabuti para lang mapansin o mapuri tayo ng ibang tao. Kundi ginagawa natin ito dahil tunay nating mahal ang Diyos at meron tayong love sa ating mga kapwa. So, yun po, it affects the way we think, speak, and act. Next slide po. So love sweetens the entire life. It brings peace, joy, and kindness into everyday life. So yung nagdadala daw po ito sa atin ng kaligayahan at kapayapaan. So
yung galit natin or yung mga feelings na negative, yung pagkakaroon ng inggit o sama ng loob, ay mapapalitan po ito ng kabutihan, kasiyahan at kapanatagan. At kahit may mga pagsubok sa buhay, ah, kapag tayo po ay puno ng pag-ibig ng Diyos, ay nananatili po tayong matatag at may pag-asa. Sabi pa po dito, love creates a fragrant atmosphere. So it influences others and creates a positive Christ-like environment. So God's love influences everyone around us. So sabi nga po dito, tulad ng pabango na kumakalat sa isang room, ganun din daw po ang isang Kristiyano na may pag-ibig ng Diyos. So nagdadala tayo ng positive na character. So, encouragement, kapayapaan, at yung pagpapala kahit saan man daw po tayo magpunta. So, sabi pa po, maaring makalimutan ng mga tao yung mga sinasabi natin, pero hindi nila madaling makalimutan yung love ni Christ sa ating kapag na-reflect natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. So next po. So, the practical expression of love. So, nakita na po natin kung paano binabago ng pag-ibig, yung true love, ang ating puso, ay makikita naman natin kung paano ito na ipapakita sa pang-araw-araw na buhay. At hindi lamang po ito tungkol dun sa nararamdaman natin o sa mga salita na sinasabi natin, kundi ipapakita din po natin ito sa paraan ng pakikitungo natin sa mga tao na nasa paligid natin. Next po. So, how is love shown to others? So, yun po, paano naman natin maipapakita ang pag-ibig sa ibang tao? True love is not just felt, it is shown through actions, attitudes, and the way we treat others. Yan, so kapag tayo po ay puno na ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay, ay mas magiging mabait na tayo, mapagpasensya, at mas nagiging thoughtful. So instead na magalit tayo or maging selfish, ay pinipili na natin maging maunawain at may hinahon, lalo na sa mga tao na kapag nakakagawa sila ng pagkakamali o yung nakagawa ng pagkakamali sa atin. So, yung tunay na love or yung true love ay hindi lang po ito basta sinasabi, kundi nakikita ito sa ating mga kilos at sa paraan ng pakikitungo natin sa ibang tao. So, ito yung kind ng love na hindi tayo basta agad-agad na nagja-judge ng ibang tao at parang iniisip na natin agad yung masama doon sa taong yun. Kung hindi, sinisikap nating makita yung kabutihan na nasa kanila or yung bigyan natin sila ng benefit of the doubt po. So, hindi tayo basta-basta magja-judge agad ng tao. So, sabi pa po, it leads us to act with care in small and simple ways. So, through encouraging words, quiet acts of kindness, and the spirit that is willing to adjust and give way for the good of others. So, sa paraan na ito ay hindi lang po ang love ay isang idea lamang, kung hindi ito po ay isang buhay na makikita to na magiging visible ito sa pamagitan nga ng mga
actions natin na nireflect yung character ng Panginoon. So yung illustration daw po, yung illustration nito ay kunwari po ay isang bata na nakabasag siya at mostly ang reaction, 'di ba? Ang isa nag-react siya na galit, sinigawan niya yung bata at sinisi niya kasi nga pasaway, tas careless. Pero yung isang tao naman, isang banda, ah so kalmado niyang inano yung situation. So nilis niya yung kalat, tas pinaalalahanan niya yung bata na maging mas maingat sa susunod na kapag nangyari ang ganito ulit. So makikita natin na yung dalawang tao ay nakita yung mistake ng bata pero nag-react sila, yung iba yung reaction nila. So sabi po dito, that is how love works. So yung love, hindi niya po ini-ignore yung mga maling gawa, pero nag-respond po ng may patience, kindness, and understanding rather than harshness. At yun po, sa ating araw-araw na pamumuhay na marami tayong minsan na-encounter na kailangan din pala natin maging magsalita ng may pag-ibig, ng kabutihan, lalo na kapag kunyari yung ibang tao ay tawag doon, parang hindi maganda yung naging araw nila ngayon at kailangan din natin makinig bago tayo mag-judge ng ibang tao at magpatawad sa mga pagkakamali at tumulong sa mga tao na hindi tayo humihingi ng anumang kapalit. So next po. The results and evidence of love. Next po. Yan. So dito po, makita natin na ang tunay na pag-ibig ay laging may bunga po ito. So hindi lang siya basta idea or emotion or salita na sinasabi natin, kung hindi ito ay nakikita sa paraan ng ating pamumuhay araw-araw. So ito po ay nag-reflect sa ating actions, choices, at kung paano natin tinatrato ang ibang tao. So ito po ay yung principle na tinuro ng Panginoon na kadalasan ito po yung tinatawag na golden rule. So do unto others as you would have them do unto you. At kapag kapag ang pag-ibig kapag ang naghahari sa puso natin ay natural na mas nagiging malalahanin, maawain, and considerate sa ibang tao. So instead of asking what can I gain, the focus becomes how can I bless others. So instead na puro yung pangsarili lang natin ang iniisip natin na anong makukuha ko dito, dapat pala ang tanong natin ay paano ako magiging pagpapala or paano ako makatulong sa ibang tao. So meron po tayong perfect example sa love na to. Ito po ay ang pinakita ni Kristo sa atin. So sa buong buhay po ni Kristo ay siya po ay naglingkod at nag-serve sa ibang tao. At kinomfort niya po yung mga nahihirapan, tinulungan po ang mga nangangailangan. Tinrato po ang lahat ng tao ng may kaawaan. So dito po sa gantong illustration ay makikita natin na kapag yung
tunay na love ay nasa ating mga puso. Ina-impluwensyahan din po yung ating mga attitudes, ating mga salita at ating mga behavior. Pero po, meron ding isang mahalagang babala ang chapter na to. So, sabi dito, it is possible for people to appear kind, generous or religious while still being motivated by selfish reasons. So, pwedeng magmukha tayong mabait, matulungin outwardly, kunwari relihiyoso dahil meron motive doon. So, yung pala naghahangad tayo ng recognition or approval or yung personal advantage. So, hindi po yung outward actions ay hindi po ito tunay na pagpapakita ng pag-ibig. So, sabi po dito, genuine love Sister Angela, wala po ba sila? Nawala si Sister Angela, Sister May. Ayan, she's back. Yan, okay na po. Hmm. Nag-brown out po at yan po. So, next slide po. So, yun po, na sinasabi po dito na yung one of the clearest evidence of true love is unity. So, kapag ang mga tao po ay connected hindi by force or yung obligation nga, kung hindi sa yung by genuine love, ay nare-reveal dito yung presence of a power na mas sigit pa doon sa human influence. So, sabi nga po dito sa John 13:35, by this shall all men know that ye are my disciples if ye have love one to another. So, ito po, yung love ay nagiging visible evidence na ang Panginoon po ay nagwo-work sa atin. So, it demonstrates that a new principle of life has been planted in the heart, a principle that replaces selfishness with selfless concern for others. So, ito po yung results of love, produces Christ-like character, leads us to treat others as we wish to be treated, creates unity instead of selfishness, and reveals a transformed life. So, yung ultimate result of love, ito po yung transformed character na nare-reflect natin si Kristo.
So makikita ito sa, ayun po, nasa mga nabanggit. And next slide po. So ito po yung last slide. Ito po yung tanong na how do we know that love is truly present? The answer is it produces a transformed life. So yun po yung malalaman natin na tayo ay may genuine love or yung love na galing sa Panginoon kapag ito po ay mayroong bunga sa atin. Kapag ito po ay pag ang buhay po natin ay nagbago po na kasang-ayon na po doon sa way o sa love ng Panginoon. So, ayun po, at hanggang dito na lang po ang aking topic. Magandang gabi po sa ating lahat at happy Sabbath. Ayan, so maraming salamat po, Sister Angela, sa pagbabahagi ng ating topic sa gabing ito. So napakaganda po ng ating topic tungkol sa love, a divine eternal principle. So isa po sa magandang punto na nakita ko po dito ay ayan nga po yung sinabi sa first paragraph na love is the principle of action. So ang love po ay isang principle na nagmumula sa Diyos. So hindi po ito simpleng feeling lang or emotion kagaya po ng iniisip 'di ba ng karamihan kasi 'di ba sa sa isip po ng tao ngayon madalas sinasabi na di ko feel to o ayokong magpakita ng pag-ibig o kabutihan sa taong to. So nakabase siya sa feeling. Pero ayon po sa ating napag-aralan na ang pag-ibig ng Diyos ay iba po. Ito po ay hindi nakadepende sa mood o sa feelings, kundi isa po itong desisyon na gawin yung tama at mabuti kahit mahirap itong gawin. So pinipili po nating magpakita ng pagmamahal kahit na yung tao ay hindi kaibig-ibig o kaya hindi kaaya-aya yung kanyang pag-uugali. Kasi gaya po 'di ba ni Kristo, yung ginawa po niya para sa atin na hindi naman po tayo deserving pero ibiniwis niya yung kanyang buhay para ipakita yung kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. At yung mga taong tumuya sa kanya at trinato siya ng hindi maganda ay patuloy niya pa ring pinaglingkuran, patuloy pa rin po niyang tinulungan at inalay pa niya yung kanyang buhay para sa kanila, para sa ating lahat. So hindi po nakabase yung kanyang pag-ibig sa kung paano po siya tinrato dahil yung pag-ibig ng Diyos po yung nagahari sa kanyang buhay. At gaya nga rin po ng example ng ating speaker na yung nanay, di ba po kapag may sakit yung anak, kahit pa mapagod o mapuyat ay okay lang basta maalagaan yung anak. So kahit ano pa ay handang isakripisyo ng isang ina. So ganun po yung totoong pag-ibig na pinipili nating maglingkod kahit pa mahirapan o mapagod tayo. Kumbaga hindi na po natin iniisip yung inconvenience dahil po sa pag-ibig natin dun sa tao. At isa pa po sa magandang punto dito ay yung ito pong sa 205.4 yung Satan's substitution, selfishness for love. So ang kabaliktaran po pala ng love ay hindi po pala hatred, kundi selfishness. Dahil di ba po nung pumasok po yung kasalanan, ang tao ay mas nag-focus na sa sarili kaysa sa Diyos at sa kapwa. Kaya nga po maraming problema ang nangyayari sa tahanan, sa ating pong iglesia, sa ating pong paligid, ay dahil po sa pride, sa inggit, sa pagmamataas, at pagiging makasarili. Dahil ang sarili po yung gustong maghari. At sabi nga po 'di ba sa Ministry of Healing na the strongest argument in favor of the gospel is a loving and lovable Christian. So kung ang Panginoon po yung nangingibabaw sa ating mga puso, yung pagiging makasarili po natin ay mawawala. At sabi nga rin po dito sa 209.2 na those who love God cannot harbor hatred or envy. When the heavenly principle of eternal love fills the heart, it will flow out to others. So kung may pag-ibig po tayo ng Diyos sa ating mga puso, kusa pong lalabas yung Christ-like character sa atin. So hindi po natin kailangang ipilit.
dahil natural po na magiging mapagpasensya tayo, magiging matiisin, magiging mapagpatawad, at hindi makasarili. So, nagiging lovable Christian po tayo dahil puno po tayo ng pag-ibig ng Diyos at nagiging powerful po yung gospel dahil nakikita po nila sa atin ng ating Panginoon. So, ayan po yung mga punto na akin pong nakita. At alam ko po ay marami pa po at marami rin po tayo dito sa Zoom. At kayo po ay akin na pong inaanyayahan na ibahagi po ang kanilang mga insight o kung ano man pong mga lesson na kanilang napulot sa ating pong pag-aaral. We have a lot of Zoom attendees tonight. Please share your thoughts po sa atin pong lesson na binahagi that Sister Angela shared to us. I think Sister Jermaine, our brothers and sisters here on Zoom are really contemplating on the lessons from tonight's topic. So we really have a lot. There is really a lot of important things to consider when it comes to love and when it comes to showing the love. Okay, Sister Aiza, go ahead. Yan. Totoo po yan. Habang pinapakinggan ko po ito, parang ito yung actually, this is the one that we lack. At the same time, ito yung madaling sabihin pero mahirap gawin kasi ang hirap pagtiis. Lalo na kapag napagod ka na tapos hindi mo na kaya talagang magtiis. Pero ito nga, habang nakikita natin yung sarili natin na bumabagsak dito is tayo humihingi ng Panginoon kasi napakahirap po talaga. Hindi po talaga madali na mag-show ng love kapag po hindi na natin nare-realize yung pagmamahal ng Panginoon sa ating buhay. So, pasalamat lang ako kasi dito sa topic ko, yung pinakauna talaga na is yung hindi tayo minamahal ng Panginoon dahil gumagawa tayo ng maganda, napakabuti natin. Mahal niya tayo kahit sino kasi tayo. At as much as possible, yung gusto niya is yung pinaka-best para sa ating lahat. Though ang pagmamahal nga naman is something, it's not something na ipipilit ng Panginoon kung ayaw mo. Kasi marami siyang best na gusto para sa atin. But then, also give it freely in a way that He also wants us to accept it freely. Kasi kapag pilit lang din tayo, madali tayong mapagod. Kapag hindi tayo palaging nag-iisip na ang Panginoon ay palaging nagmamahal sa atin, ang hirap talagang magmahal ng iba. Lalo na kahit nga sa kahit sa life, ate, pag una, ang communication kaganda. Pag kinasal na, nagkakilala na ng mga baho sa buhay. Nawawala na, kaya ang dami ng divorce kasi yung pagmamahal ay hindi talaga inspired mula sa taas, kundi napaka-selfish. So, ang ganda nga ng lesson, dito ko rin nakita kung gaano ako ka-selfish din personally kasi ang hirap talaga magtiis. Kaya siguro din binigyan ako ng makulit na anak para pagtitiisan ko yung ibang makulit. At feeling ko
kasalanan ng anak ko, only to realize na ako pala yung rene-reflect ng anak ko. So, I'm so thankful kasi out of God's love, He always remind us na may kulang ka pa. May kulang ka pa. Bakit? Hindi para, hindi para siya yung magkaroon ng advantage, kundi para pag na-realize natin yun, mas mai-enjoy natin yung tinatawag na pag-ibig. So, same thing po yung dito sa association nga natin, na yung sakit sana ng isa, sakit ng lahat, na kapag na-feel mo yung hirap doon sa kabila, kung gaano mo kagusto na kapag ikaw ay nasa sitwasyon na yun, ay gusto mo rin na ganun din yung maibahagi mo sa kanila. So, thank you sa reminder. Ang dali magsabi ng I love you more kay Ate Sia, pero dito ko na-realize na kulang. And I'm praying that God will strengthen and give us yung ganun na pagmamahal na binibigay sa atin ng Panginoon para mahalin. And that He will empower us for us to be able to love others as well. Happy Sabbath! Thank you po, Sister Aisa. Sino pa po ang may karagdagan? Yes po, magandang gabi at happy Sabbath sa lahat. Very practical po yung lesson, ano. And we all know, sabi sa 1 Corinthians 13, love is patient, love is kind. So mostly people would like to focus on the goodness of God, on the goodness that we should bear one another's burden, that we should understand more, that we should have patience. But there's another principle of love that the Lord has given us in Revelation 3:19. And He says there, as many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. So this is very important because it shows that rebuke is not the opposite of love, but rather rebuke is an expression of love. And discipline or chastening is aimed at repentance and not rejection. So most of the time people would like to say, if you love somebody, you have to be patient with him. And you should not say anything that will hurt his feelings. But in Proverbs 27 verse 5, there is a principle that most of the people do not realize. And it says there, open rebuke is better than secret love. Because ignoring sin is actually unloving. In Leviticus 19 verse 17, it says, thou shalt in any wise rebuke thy neighbor and not suffer sin upon him. So, we need to be balanced because in Ezekiel it says, the Lord has set thee to be a watchman. If I say to the wicked that he shall die in his sin, and you shall not warn him in his sin, he shall die in his sin, yet his blood will I require in thine hand. So we need to be very precise on this, because if we are thinking that since we love these people, we should not tell them something that will hurt them, then we may be disregarding what the Lord says in Leviticus 19:17. So how do we apply the message in giving the rebuke? In Galatians 6 verse 1, it says, restore such an one in the spirit of meekness. So when we correct someone, it should be in the spirit of love, not to provoke, not to belittle, but rather to correct the person. And there's a key principle that we need to understand, that biblically, love is not measured by silence or tolerance, but by faithful intervention for the salvation of the person. Now, we can say that we love these people, and then we will say we just let them what they are. We just let them on what condition they are in. But if we truly love them, are we going to stay silent when we know that they're going to die in their sin? So, if we don't give correction, it can become neglect.
If we give harsh correction, it becomes legalism. But if we do loving correction, we are doing Christ-like discipline. So to summarize, God's pattern is clear. Love speaks, love corrects, love disciplines, and love restores. So we need to be balanced on showing our affection, and also at the same time on showing the person on if he is wrong, so that he can so that we may restore his relationship with God properly. So love is not just being patient, love is also being faithful. Yan, thank you po, Brother Ray, sa inyo pong karagdagan. So, napakaganda po nun, ano po, kaya po kapag tayo po ay kinokorek o sinasaway, maging mapagpasalamat po tayo dahil ginagawa nila yon dahil mahal nila tayo at ayaw nila tayong mapahamak. At tayo naman po na mga nagsasaway, kinakailangan din naman po na ah, gawin natin ito dahil sa pag-ibig. Gawin po natin ito ng may kahinahunan at dapat po yung motive natin ay para ibalik sila o mas mailapit pa natin sila sa ating Panginoon. Kasi magiging blessing po ang isang correction kapag ito po ay ginagawa natin dahil po sa pag-ibig po natin sa kanila at hindi po para sila ay ipahiya sa ibang tao. So, sino pa po ang may karagdagan? On that note, Sister Maine, Brother Ray, na yung pagsunod pala natin, yung ginampanan natin yung payo sa Matthew 18 in dealing with the erring, it is showing love. Ipapakita tayo ng pag-ibig sa ating kapatid. Kaya nga, lagi natin ini-encourage ang ating mga kapatid dito sa ating munting pulutong, that whenever we see an error to a brother, let's always apply Matthew 18. We are really concerned towards a brother, especially if that brother is a worker or is a minister. If we are really concerned, so concern also is an expression of love, right? You care. That's why you are concerned. It means you love that person. And if you really care, if you really love that person, and you see an error in him, be able to apply Matthew 18. Talk to that person. No matter what the consequences may be, because you're doing it out of love, out of concern, genuine concern. So leave the consequences with God, whether he will hear or whether he will forbear, but at least you have done your duty because you love that person. Diba? So parang ano rin yan eh. Everything that we do out of love, tanggap yun ng Panginoon, katanggap-tanggap yun sa Panginoon. Pero kung ginagawa natin, but if we will do something na out of selfish motive, no, that's a different thing. So, I have, if I'm not mistaken, in this chapter, nadaanan din yung tungkol sa unity. And kung talagang naghahanap tayo ng pagkakaisa, ng tunay na pagkakaisa, let us love one another as Jesus loved us. And then, for sure, kapag in-apply natin yung pag-ibig ng Panginoong Jesus sa ating mga kapatiran, we shall surely be
united, genuinely united. Amen. Thank you po, Sister Nori. Sino pa po ang may karagdagan? Wala po akong idadagdag, but may itatanong lang po ako doon sa mga elders. Paano po yung pag-surrender? I mean, yung yung pagsuko sa isang sitwasyon. Personal ba yan, Sister Kai? Personal. Pagsuko sa isang sitwasyon, Sister Kai? Sino ang gustong sumagot? Paano ang tanong ni Sister Kai? Paano ang pagsuko sa isang sitwasyon? Yan. So, elders daw ang tinanong. Kaya mga elders, tinatawagan kayo. We have Brother Osborne, we have Brother Ray, Brother Harry. Oh, Brother Melson is here. Brother Melson is also an elder, I believe. So, yeah. So, gusto ni Sister Kai na marinig ang inyong take sa bagay na ito. For the sake of our English speakers here, Sister Kai is asking how to surrender. Maybe Brother Ezekiel has something in mind. You may answer, Brother Ezekiel. Happy Sabbath. I don't have any something to say, but I'm just want to say that the language that preaching is not English that he says, so I cannot understand the language because he always speak with the Tagalog, so I don't understand. So I always be silent. So anyway, I don't have anything to say, so that's okay. Thank you. Thank you very much, Brother Ezekiel. Sister Kai is asking how to surrender when you are put in a situation that is asking you or expecting you to show love, right, Sister Kai? And as human beings, we are our nature is selfish. We have this selfish nature. And she's asking how to surrender yourself when you are put in a situation when you need to show love and overcome selfishness, as far as I could understand her question. Thank you. You need to surrender yourself, like when you see Jesus, when he was persecuted, before he persecuted, he said, Father, take away the cup on my head. So he surrendered his willpower to God. So in order to dedicate ourselves to surrender, we need to give our willpower to God. Our willpower is like we need to dedicate ourselves to God. When we dedicate ourselves and when we give our willpower to God, God will use us. And we need to dedicate ourselves and we need to give our willpower, our birthright to God. Because the Bible says we have the power of the tongue, Proverbs 18:21. We have the power of the tongue on our mouth. So when we surrender our willpower to God,
and we bring ourselves into God, most of the time we bring ourselves. That's all. Ang ibig ko pong sabihin yung paano ba siya i-explain? Na, is true love being questioned kapag sumuko ka na? I mean, parang, ano ba? I mean, hindi na po ba siya matatawag na parang totoo mong minahal yung tao kasi sinukuan mo? Yun po yung tanong. Anyone would like to answer? Si Sister Pearl po, nagtaas ng kamay. Yeah, Sister Pearl is willing to answer. Thank you very much, Brother Ezekiel, for that answer. But now, Sister Kai is for her clarification of what she really wants to know is that is it still true love? Can you still call it true love if you have stopped loving that person? Okay, Sister Pearl wants to answer. Hello. Good evening po. Nawala ako. Ano yun? Ano yung tanong ni Kai? Surrender tungkol saan? Hindi, nandun na siya sa second love? ng question, sa clarification. True love pa rin daw ba kung sinukuan mo na yung taong minahal mo? Parang hindi naririnig sa kanila, no? Nawawala ka, Sister Pearl. Hello, nawala. Opo, nawawala yung signal namin. Paulit po yung clarification niya. Matatawag pa rin daw bang true love kung sinukuan mo na yung taong minahal mo? Sister Pearl? Nag-mute ang Ayaw ata akong pasagutin, nawawala yung signal ko. Ate May, ano yun ulit? Dito ako sa kabila. Kung true love ba raw pang matatawag kung sinukuan mo na? So, about sa tao. So, ang sa akin naman, kung sabi baga kanina ay yung paano mo isa-surrender yung isang situation. So, unang-una, 'di ba, Ate Kai, personal ata yan eh. So, ipi-pray mo siya sa Panginoon, 'di ba? Kasi alam naman natin na love is not an emotion, it's a principle. Pero still, kahit sabihin mo na mag-ano ka sa principle, pero kung wala kang nararamdaman na love sa partner mo, it is a sin din, ano? So, loving someone, yes, maganda siya. Pero kung sa tingin mo ay hindi ito, kumbaga, hindi ka napapalapit sa Panginoon or parang nakikita mo sa sarili mo na parang negative yung impact niya, ilalayo ka doon. Kahit gaano man yun kabigat, kahirap, kasakit, pero kung yun ay ang bulong ng Panginoon sa'yo, kailangan mong isurrender. Kahit tayo kasi, kahit sa ang sitwasyon, kahit anong ipinapanalangin natin sa Panginoon, di ba minsan
nagdadasal tayo sa Panginoon, humihingi tayo ng signs, and then pinagpipray natin yon para malinawan tayo, di ba? Kung ano yung pinaka gagawin natin. And sinasagot ng Panginoon yung mga katanungan natin. So, tatanungin lang natin na nag-stop na ba ako na magmahal sa taong ito or yung feeling? Kasi kasi parang minsan naman may nararamdaman tayong naawa lang tayo, 'di ba? Pero hindi yan yung hindi yan yung love. So laging kung ano yung sagot sa atin ng Panginoon, kailangan mo siyang i-surrender talaga. Doon mo mapapakita na nagtitiwala ka ng buong-buo sa Panginoon. Kasi yung ano to? Ayun nga. So parang pag once na sinurrender mo naman kasi ang lahat sa Panginoon, siya yung gagawa ng paraan, ano yung next mong move na gagawin. Ano? Kasi even nga 'di ba ang Panginoon si Kristo 'di ba, nireject siya ng mga tao. Pero love pa rin niya yung tao. So, ayun na, hindi ko alam kung nasagot ko yung question mo. Pero isa kasi sa talagang na ko naman dito sa topic na to is madaling magmahal ng taong mabait, 'di ba? Yung kagusto-gusto yung ugali. Pero yung isa sa um, feel ko na pinapapractice sa atin ng Panginoon, especially din sa akin, yung love the unlovable, di ba nga may reach the unreachable. So, dun sa love the unlovable, paano ba natin papakisamahan yung isang taong parang feeling mo hindi mo talaga siya kayang tanggapin. Kasi even sa kaaway natin, sabi ng Panginoon, love the enemy, di ba? So, hindi ibig sabihin na mamahalin natin yung isang tao na it doesn't mean na approve tayo sa wrong behavior ng isang tao or para pinapabayaan natin yung mga maling gawi niya, no? But ito yung sinasabi natin na ititreat pa rin natin yung mga taong hindi ka mahal-mahal para sa atin ng may respeto at magiging mabuting tao pa rin tayo sa kanila, and especially pagdadasal pa rin natin sila. Kasi yun yung example na ginawa sa atin ng Panginoon na paano ba natin mamahalin yung mga taong ayaw sa atin. Ano, yung tipong minimistreat tayo. So, maging katulad lang tayo ni Kristo. Pwede sabihin madaling magsalita. Pero, maunti-unti, gaya ng sinabi ko sa atin kanina, di ba? Paunti-unti yung character ni Christ, magre-reflect yun sa atin. So, ang pinaka-top values na meron talaga dapat tayo is magkaroon tayo ng genuine love. Ano? Na love na galing mismo sa Diyos. Kasi ito yung sinasabi nga na ito yung divine principle. Ito yung mag-govern sa atin, yung ating pag-iisip, yung ating mga actions, maliliwanagan tayo. So, yun. And yun nga, kung hindi natin ma-appreciate yung love ng Panginoon, hindi rin tayo makakapagbigay ng love sa ibang tao. So, yun yung para sa akin, surrender mo situation, and hindi ka rin pwede kasing love mo naman din yung isang tao, pero alam mong hindi na maganda nga yung nagiging resulta nito sa iyo kasi merong mga tatawag natin, diba, kuya, sa mga mag-partner naman is yung nagiging basta sobrang mahal nila yung isang tao, nagiging bulag naman sila. Ang sabi baga ay sa earthly love is blind, pero ang tunay na love ay hindi po bulag, So, ayun lang. So, aaralin lang talaga natin hanggat sa Ate Kai, anumang sitwasyon ang meron tayo, as long as pinapasakot natin yung sarili natin, every decisions na gagawin natin ay kalooban ng Panginoon, kahit na nasa sitwasyon tayo na parang ayaw mo na, suko ka na, pero kung diyan tayo nilagay ng Panginoon, ibig sabihin may purpose ang Panginoon. So hindi tayo doon magse-settle doon sa anong kalagayan mo ngayon, kundi
iisipin natin ano yung nais ng Panginoon na matutunan ko sa sitwasyon na meron ako ngayon, no? So you will learn something from that situation, or ikaw ay magiging isang blessing naman sa ibang tao sa sitwasyon na meron ka ngayon. So yun lang po, ano, and happy Sabbath po sa ating lahat. Maraming po salamat, Sister Pearl. So, Sister Kai, nasagot ba yung iyong katanungan? Sasagutin ko yung pangalawang tanong ni Kai. Ano yung tanong niya? Kapag Sinukuan na ba mo daw? na. sinukuan mo na yung True love True pa. love pa rin yung ba? minamahal mo, love pa ba ang tawag doon? Okay. Sabi doon sa kanta na perhaps love, kung alam niyo yun, sabi doon, some say love is holding on and some say letting go. So, when does letting go is still an act of love? So, sabi nung kaibigan ko, para specific yung English. When a relationship consistently destroys your ability to value and care for yourself, stepping away can be an act of love, not only toward yourself, but also a refusal to let the relationship continue in a destructive form. So love is not just staying. Love is also knowing when staying turns into self-destruction instead of life-giving commitment. So, sa tanong natin kay, kapag pinakawalan ko na ba, kapag nilet go ko na ba yung minamahal ko, ay love pa bang tawag doon? So, pwedeng yes if a relationship removes your ability to live with dignity and healthy self-respect. And letting go can be a form of love, but it should come from discernment, not only from pain. So, kailangan balance yung utak mo. Hindi lang dahil sa nasaktan ka, but rather, ito na ba talaga yung best na pwedeng gawin para sa amin? Na wala nang ibang solusyon kung hindi pakawalan na lang para sa ikakalago ng isa't isa. So, hindi dahil sa nilet go mo yung isang tao ay tumigil ka na ng pagmamahal, but rather, mas magiging better kayo ng dalawa kapag hindi na kayo magkasama. Thank you po, Brother Ray. Sino pa po? At nasagot na ba yung tanong? Si Brother Harry, sige po. Hello, good evening and happy Sabbath to all. Meron lang akong two things na gustong to emphasize in regard to surrendering love, or when you have exhausted all your effort, then wala ka ng pagkukulang sa tingin ko. Kasi according sa Desire of Ages, page 22, the exercise of force is contrary to the principles of God's government. He desires only the service of love, and love cannot be commanded. It cannot be won by force or authority. Therefore, if you have all exhausted all your effort and then nothing happened, you cannot force anyone to love you as you do to him, because the statement teaches us that that God does not force anyone to love him. We should not force anyone to love us. God does not force anyone to obey. So obedience must be in a willful obedience from our heart. So that's what love is. If it brings you away from Christ, then better let it go. On the other hand, in regard to surrendering principles, because the question is very broad, I just want to make
again, another point when surrendering a principle that would endanger the progress of the work of God. Based on the story, I just want to read from the Christ Object Lesson, page 405 to 406. Let us here learn the experience of Paul when he was placed in a position where surrendering a principle and what must be what was the cause what was the result of surrendering a principle when God did not allow you to lay it down. Let me read the statement. Many of the Jews who had accepted the gospel still cherished a regard for the ceremonial law and were only too willing to make unwise concessions, hoping thus to gain the confidence of their countrymen, to remove their prejudice, and to win them to the faith in Christ as the world's Redeemer. Paul realized that so long as many of the leading members of the church at Jerusalem should continue to cherish prejudice against him, they would work constantly to counteract his influence. There is a situation where believers in the early church was pushing for the ceremonial law, which Paul countered it. So his influence was marred and was ruined by these false believers in the church. And we know that Paul was not allowed of God to concede against these false brethren. But let us continue. Paul felt that if by any reasonable concession he could win them to the truth, he would remove a great obstacle to the success of the gospel in other places. So Paul thinks that by reasonable concession, he could win them to the truth. He would remove a great obstacle to the success of the gospel in other places. And this feeling, actually, we also feel this as was Paul. Sometimes we feel that concession to a principle that would hinder the progress of the work of God, sometimes we think might do good thing. But what was the result of that concession of Paul? But he was not authorized of God to concede as much as they asked. So when we think of Paul's great desire to be in harmony with his brethren, his tenderness toward the weak in the faith, his reverence for the apostles who had been with Christ, his reverence for the apostles who had been with Christ, and for James, the brother of the Lord, and his purpose to become all things to all men so far as he could without sacrificing principle. When we think of all this, it is less surprising that he was constrained to deviate from the firm, decided course that he had hitherto followed. So Paul slightly conceded for the sake of those friends and brethren, for the sake of the apostles who had been with Christ, for the sake of James, and he was considering those brethren that he loved. But instead of accomplishing the desired object, his efforts for reconciliation only precipitated the crisis, hastened his predicted sufferings, and resulted in separating him from his brethren, depriving the church of one of its strongest pillars
and bringing sorrow to Christian hearts in every land. So what I want to emphasize, brethren, is that we have to balance and consider principles when we are going to concede. If these principles would bring, I think, if this would bring loss to the cause of God, we have to maintain our principles firm as a rock. But there is always a counsel of multitude. There is always advices from brethren, and in this way we can safely follow. In the counsels of multitudes, according to the spirit of prophecy and the Bible, there is safety. And I hope that these two things that I have emphasized would also enlighten us all. Thank you and happy Sabbath. Marami pong salamat, Brother Harry. So dahil wala na, yes po, Brother Osborne. Hindi, kaunti lang. Sige po. Parang nakaka-relate kasi ako kay Kai. So, yan is a matter of decision siya. So, meron tayong sa James 1 verse 5 na sabi doon, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Let him ask of God who will give us liberally and upbraided not, and he will give us liberally. So, yung decision yung decision ni Kai, yung decision mo is according to the will of God, then that is love. Kasi the governing principle naman ng Panginoon is let it be done according to your word. Not my will, but your will be done. So, if it's according to the will of God, that is according to the principle of love. So, ang kailangan natin is we ask Him and sasagutin naman tayo. So, yan lang. Kung yung ginawa naman na decision is galing sa Panginoon, then that's it. Wala tayong problema. Leave it, iwan na lang natin yung result sa Kanya. Yun lang po. Yeah, thank you po, Brother Osborne. Basta po, kung ating susundin ang kalooban ay paniguradong magiging at peace po tayo. So, kung wala na pong daragdag at dahil wala rin po tayong oras, ay dadako na po tayo sa ating closing song. At susundan naman po ito ng closing prayer ni Brother Melson Lozano. Tayo na po ay umawit ng ating closing song.
Brother Melson? Father in heaven, thank you very much for the wonderful lesson that we have this Sabbath evening. We know, oh God, that the love that we have came from you because you, oh God, is love. So Lord, please let your love grow in us and so that we could um, bear fruits and witness to others and share your love and light. Through the Spirit of your Son, we pray. Amen. Ayan, maraming salamat po muli sa mga nakasama namin sa gabing ito. Nawa po ang bawat isa sa atin ay na-bless. At muli ko po kayong inaanyayahan sa ating pong online programs. Bukas po ng umaga sa ating daily morning devotional. Sa ganap po na alas 5 ng umaga. At para naman po sa ating bi-monthly international fellowship, ito po ay magsisimula sa ganap na alas 8 ng umaga. Muli po, magandang gabi at happy Sabat po sa ating lahat.